At kasama nga natin ngayon dito sa ating studio, Miss Vanessa, mga ka-MB, walang iba kundi ang chairman ng Philippine LGBT Chamber of Commerce na si Sir Ron Astillas. Good morning po. Good morning. Happy Pride, happy Monday to all. Yes naman. How are you po dito sa Baguio City? Kasi I heard na you came here para lang sa isang event. Yes, masayang Baguio. I always love going to Baguio dahil the weather is really good. Pero nandito kami dahil last week, we were encouraging more LGBT individuals to be their own boss, to be their own entrepreneurs. Yeah. Ayun. At napakaganda ng title ng kanilang seminar. Negosyante ako. Yes, negosyante ako. Was ang mga pa-walkout dyan. Pero paano ho ba tayo nag-come up dito sa, ayun nga po, itong negosyante ako na ano po? Dahil kami we're Asia's first LGBT Chamber of Commerce, ang gusto ng organisasyon ay magkaroon ng marami pang negosyo na pagmamay-ari o pinamamalakad ng LGBT. Kaya nakita namin na isang paraan para lumago yung komunidad ng LGBT businesses ay magkaroon ng training or ma-encourage sila na maintindihan ano ba yung pagpapatakbo ng negosyo. Kaya when the team went to Baguio, dala rin namin yung mga negosyante mismo na LGBT. Sila yung nagbigay ng expertise, sila yung nag-share ng kanilang insights sa mga naging participants natin. And eventually, ma-inspire sila na after the sessions, sila mismo magtayo ng negosyo or patuloy nilang i-expand yung existing negosyo nila. And eto pong negosyante ako, it happened for 3 days, ano po? Yes. Kadalasan, para siyang, para ka nag-aaral ng MBA or para may program ka. Pero I'd like to announce to everybody, libre po ito, ha? So, ang investment mo lang bilang LGBT participant, ang oras. Kung sa tingin mo, gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan, bigay mo lang yung oras mo para umattend ng 3-day session na ito. So, kaya bigay ng chamber ito sa lahat ng naging interesado at ginagawa rin namin ito sa iba't ibang mga cities. So, we're moving all over the Philippines. Again, to encourage everybody to be their own boss, to be your own negosyante. Diba? Yes. Pang-ilan na po ba itong leg na ito? This is our 3rd batch. Nag-start kami last June ng June Pride Month. Ginawa ito sa Manila, sa Makati, last June. Pero ang mga participants natin galing from Mindanao, galing from Central Luzon, Visayas. And then last month, we were in Naga for the Bicol batch. Ngayon naman for Baguio batch. So by next year, we expect more cities na iikuti natin para lang talaga mas maunawaan ng publiko na, teka lang, may mga negosyante na LGBT dyan, di ba? So, dapat tanggapin natin, mahalin natin, supportahan natin ang mga, kumbaga, local brands na mga negosyante. Yan. Pero matanong ko lang po, Sir Ron, is this open to public din po ba or for LGBTQIA+ community lang po or including allies? Allies, everyone. In fact, we are open to all as long as tanggap nyo ang LGBT and you want to be part of that growing community na hindi nagdi-discriminate at nagmamahal ng kapwa kababayan nila, anuman ang socio o sexual orientation, gender identity expression. So, open lagi ang aming programa sa allies and of course to the LGBT community. Yeah. Paano naman ho, parang ito, nag-start po kayo dito nga po yung pag-iikot po ninyo para po i-promote itong negosyante ako po. Ano ho yung feeling po na nakikita po ninyo na meron po yung mga nag-grow na nag-a-attend, meron yung mga nagsa-start ng kanilang own businesses, mga ganitong factors po? Alam mo, nakakataba ng puso na marinig sa kanila na after ng training, dati feeling ko wala na silang option sa buhay. Ang realisasyon nila, teka, pwede pala akong maging empowered LGBT na individual. Economically empowered. Hindi lang ako mag-rely sa ayuda. Ako mismo ang magbibigay ng livelihood, ng ayuda sa aking kapwa. Diba? So, kapag ikaw'y negosyante, ikaw'y nagbibigay ng trabaho sa iyong kapwa din. So, yun.
Yun yung kagandahan kasi 'di ba sa community natin, minsan kasi ang notion ng ibang tao, yan naglalaglagan, yung tipong merong inggitan, naghihilaan, may utak talangka na tawag nga nila, 'di ba? May mga ganyan. Ang kagandahan nitong negosyante is not just empowering the business owners, pero yung samahan ng mga pare-parehong negosyante. Oo. Alam mo, Bea, tama yan. Kailangan buwagin na natin yung pagtingin na unahan to, kompetisyon ito, talangka, thinking. Panahon na para magtulungan, di ba? Panahon na para tayo magsama-sama at bigyan natin ng economic empowerment ang ating kababayan, ang ating komunidad. At the same time, mabago yung tingin ng publiko sa LGBT because we are also CEOs of our companies. We are presidents, we are startup founders. We inspire people. And I think that's the story that we want to get put out there. Hindi naririnig to lagi dahil tahimik yung iba, but ang gusto ng LGBT Chamber of Commerce, maunawaan nyo po na kami po'y kasama nyo sa pagunlad. Nabanggit na nga po natin itong LGBT Chamber of Commerce and first in Asia. Oo. Paano po ito nabuo? Nabuo ito dahil yung aming founding chair, Brian Tenorio, wala na siya ngayon physically with us, but Brian is an entrepreneur. And then may mga ibang mga director kami na nag-gather. We started with just 4 companies, 4 brands in 2016. Now it's 2024. We're around 80 plus companies. Wow. Micro, small, medium, and large corporations. Of course, we want more. We want to expand. Kasi the more we expand, mas lalong lumalawak yung consciousness ng tao na, teka lang, pwede nga pala talaga maging pagtingin natin sa LGBT ay maganda kasi sila yung nasa ekonomiya. Sila yung empowered and all. So, nag-umpisa yun dahil meron kaming pangarap, sila Brian and all, na dapat makita yung storya natin ng positibo. Storya namin sa LGBT na tumutulong sa kapwa at kakampi at kaagapay ng gobyerno sa pagunlad. Oh, di ba? Ang laki, 80 companies. Pero dito po, given naman po na sa lahat po siguro ng mga grupo na nagsa-start po na mag-build ng kanilang mga objectives siguro, meron po tayong mga rejections, challenges, ano ho itong mga na-experience po natin sa pag-come up po natin ng ating Chamber of Commerce. Alam mo, Vanessa, Bea, normal na may challenges, no? Yung para roadblocks ahead. Kadalasan kasi tayo merong pag-iisip na makaluma. No? Parang ang tingin sa LGBT, ay, ganito yan. Ganito lang kayo. Hanggang dyan lang kayo. Yeah. Mindset is a problem usually that we face. The very traditional mindset na eto ka lang nakakahon ka. So that's why we want to change the mindset of the public that LGBT now in 2024, we're everywhere. We are your partners. So that's one challenge that we see. Another challenge is, of course, support from other partners, institutions. May sensitivity pagdating sa LGBT. Alam naman natin yan. Real talker tayo dyan. Kaya nakikita natin na the more we go out there, we have awareness, we have visibility, we show them these are the partners that we have, mas na-encourage sila na, teka lang, sasama ako dyan. Magiging part ako ng komunidad na yan. And that, again, that becomes on the third part, the goal to have more power, collective power, na may boses tayo at sinasabi natin sa lahat na hindi kami nag-iisa, tulong-tulong kami, nagtutulungan kami, and then katulong nyo rin po kami. Yan. So far, Sir Ron, how are we seeing the LGBT Chamber of Commerce in the future with regards to these hurdles? We see the Philippine LGBT Chamber of Commerce to be growing and growing and growing. Tandaan natin, ang LGBT, tayo dumadami rin tayo. Di ba? Hindi alam kung paano tayo dumadami. Pero nandun na eh. Nandun na, parami ng parami. So, the more na dumami tayo, nakikita natin yung purpose ng LGBT Chamber na huwag kang mag-alala, you will be economically empowered. And habang tumatagal, taon-taon, tayo gagawa ng komunidad na talaga magbibigay ng spasyo at empowerment sa ating mga LGBT individuals.
Naloka na, Oo, naloka na. Oo. Pero napakaganda nga ng ginagawa nitong si Chamber of Commerce, LGBT Chamber of Commerce. Kasi meron din naman talaga tayong Chamber of Commerce hindi na nakaspecify din sa ibang aspeto. Ano? Pero itong LGBT kasi, ang kagandahan talaga for me, being part of the community is the empowerment na parang you can hindi lang yung naririnig mo kasi before na syempre bading yan, bakla yan. So, hanggang dito lang siya, eto lang yung kaya niyang gawin. At nakabox ang community. Nakabox yung society rather, sa tingin nila sa mga LGBT kung nasa ang industriya lang sila dapat. Hindi naman. Kasi Ayun, we are bigger than life. Nabibigyan din kayo ng chance na to explore and express din kung ano yung mga kaya ninyong gawin o mga ganong Ako, I agree, Vanessa Bea, the stereotype. Pag LGBT, doon ka sa entertainment, doon ka sa hair and makeup, doon ka sa salon, hanggang doon ka lang. Subalit, meron kaming LGBT, meron kaming member na trans woman na she owns her auditing and accounting firm. President, company owner siya ng accounting tax firm. Meron kaming lesbian member na she runs her own restaurant, di ba? So, meron kaming gay man na he has an online tax application app, an app that helps supports individual on their taxation. In fact, from banking to mining to farming, all sectors, tanungin mo, I'm sure may kilala ka na LGBT. Yes. Di ba? Magtanong ka lang, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, office mate. Yeah. So, tanggapin po natin. Let's be more welcoming this 2020, especially 2025 na. 2025, yeah. Let's have that energy na, teka lang, tanggapin natin, mahalin natin ang isa't isa. That's true love, I think. That's so true, Katulad ng sinabi nga ni Sir kanina about stereotyping, hindi naman natin sinasabi na yung mga meron na doon sa industriya na kinalakhan nila at nag-grow sila doon, they can grow even more. So aside from being in the hair and makeup industry or salon or whatnot, malay natin, dito nga sa ginagawa ng LGBT Chamber of Commerce na negosyante, they can build it up even more. So, hindi na lang siya salon. Malay mo, magka-cafe na yung salon niya. Diba? So, making it grow even more in the years to come. and discovering other businesses as well na pwede nilang i-run in the future. Sa true. Ang pangarap namin ay lumaki pa kayo at lumabas pa kayo sa Pilipinas. Why not, di ba? Regional presence in other Southeast Asian countries or abroad. Yes. Dahil yung ating power is limitless. Wag mo, the mindset talaga, hanggang dito lang ako, baguhin yan, burahin yung ganyang mindset. Ang mindset mo dapat ay abundance. Mindset mo dapat ay, hindi, sige lang, reach for the stars. And I think that's how we will grow. Yes, and what better way to do that than negosyante na umiikot sa buong bansa? Sir Ron, saan po ba kayo makikita sa social media para po sa mga upcoming po na negosyante natin na locations? Yes, maraming salamat again sa lahat ng tumatangkilit ng Negosyante Ako program. Catch us on Facebook. We have you can link with us through Philippine LGBT Chamber of Commerce Facebook account. I-type niyo lang po 'yan, lalabas na 'yan. And then you can also visit our website lgbtchamberph.com. Instagram, we're also active there. So wala hong dahilan para hindi tayo magkausap dahil napakadali na po ngayon with your cellphone, laptop. Pwede ho tayo mag-connect. And we look forward to seeing you in the other cities na pupuntahan namin dahil marami pa tayong gagawin for 2025. Sigurado yan. Sir Ron, ano naman po ang mensahe natin sa mga nauna na nakarinig dito sa negosyante at sa mga sasama pa? Ang gusto lang namin sabihin sa inyo ay magsama-sama tayo dahil mas malakas tayo as a community kapag tayo ay magkakalapit at tayo magkakahawak kamay. Ang pagnenegosyo ay hindi madali. Lahat yan alam natin. Subalit, ang fulfillment na pagnenegosyo ay mas mataas, mas malaki, mas malawak. Lalo na kung alam mo na ikaw ay galing sa komunidad na laging minamarginalized or underrepresented. So, we have the power to change our lives and we have the power to be economically better,
moving forward together. Ayon. And the key term there is together. Oo. Together and mindset. Yes, oo. Katulad nga lang sinabi sa kanta, together, together, everyone, together, together, come on, let's have some fun. Tinuloy-tuloy talaga. Once again, the chairman of Philippine LGBT Chamber of Commerce, Sir Ron Astillas, thank you very much for being here. Maraming salamat. Maraming salamat at magkita-kita ho tayo. Happy Pride, everyone! Ayan. And Pride is not just 2 months. Oo, it's every day. Come on, nandyan kami. Pum, pum, pum. We're everywhere. Yes. Oo.